Our Mass intentions for today, February 11. Thanksgiving for the gift of life of Riley Rafi, Giza Alagos, and Milary Arsenio. Thanksgiving of Pedro Groy and family for the good harvest. Prayer for good health, protection, and guidance for Uy, Yao, and Chu families. For guidance and wisdom for Mary Therese Carmel Pamatian. For the grace of healing and fast recovery to Evangeline Mendez, Almer Inchendes, Rizalino Sarosa, Arnulfo Pastor, Priscilla Sotito, Hope Foylan, Jabang Anak Enjat, Mary Chu, Sidney Hyacinth Roldan, Kiara Isabel Mena, and King Carrie Escanio. For the repose of the souls of Eduardo Patingo, Pedro Dono Sr., Flora Dono, Hernani Dono Jr., Heidi and Victoria Dono. Corazon de la Cruz, Jesus de la Cruz Jr., Jesus Vincent Jr., Nina Maricon, Helen Misahon, Juan Avines, May Therese Linda Asis, Josiroli Sarmiento, Veronica Bilarmino, Susan Larida, Lorenzo Canha III, Lorenzo Canha Jr., Evilio Javier, Alfonso Sales Sr., Jasmine Leticia Anastasio Consorcia Sales, Emerinciana Bitoon, Felix Soteo Ernesto Bitoon, Lolita Sabido, Zinaida Quirino, Ramon Salvani,
Norman Tanchuan, Noel Villavert. The souls of all those enlisted in our mass cards, and all the souls in purgatory. Ang Ebanghelyo subong nagapakita sang pag-ayo ni Jesus sang isa ka tawo nga aroon. Ini nagapakilala nga si Jesus amo ang ginalauman nga magapakari kaysa pag-abot sang Mesiyas ang mga bulag makakita, ang mga piang makalakat, ang mga aroon magatinlo, ang mga imol makabati sang maayong balita. Sa sining adlaw sang mga masakiton, kabay pa nga dumdumon naton ang mga nagamasakit nga nagakinahanglan sang aton pangamuyo kag pagtatap. Kagkabay pa nga ihalad nila ang ila pag-antos para sa kaayuhan sa mga katapo sang simbahan. Palihog magtindog ang tanan kag magbuylog sa aton santos nga misa.
Kaimaw kang aton mga pagpasalamat kag mga intensyon nga aton ginadara sa diyang santos nga misa, aton umpisahan ang aton pagsaulog sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud nga magmangintakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria, Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginusto, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Kag sa duta pagidai sa mga tao nga maayo sing kabubuton. Hari nga langit nun, Diyos nga may nga makagaga sa tanan. Nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, kag sa duta pagidai sa mga taong maayo sing kabubuton. O Ginoong Corderos ang Diyos. Sa lasang kalibutan, maluoy ka. Mag-ampo, ikaw
sa tuo sang Dios nga may haluoy ka. Kag sa duta pagidait sa mga tao nga maayo sing kabubuton. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Yesu Kristo. Sa Dios sa kahitaasan kag sa duta pagidait sa mga tao nga maayo sing kabubuton. Maya sa Dios. Mga muyo kita. O Dios nga mo na may, buot ka magpuyo sa kasing-kasing nga matinlo kag matarong, ipaambit sa amo ng kabuhi sang grasya, agud mangintakus kami sa pagkabuhi sa imo presensya. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magpungko kag atong pamatian ang mga balasahon. Balasahon gikan sa libro sang Levitiko. Ang Diyos nagsiling kay Moises, ang bisan sino may katol sa panit, isa ka hubag, pagpalanghabal sa nga mahimo nga isa ka balatian nga makalalaton, pagadalon siya sa pari nga kaliwat ni Aaron. Ang pari magalawag nga di matinlo siya tungod sang makalalaton nga balatian sa iya ulo. Ang tao nga may makalalaton nga balatian sa panit, magasuksok sang gisi nga mga bayo, kag pabayan niya ang iya buhok nga wala mahusay. Tabunan niya ang iya guya, halin sa baba paidalom, kag magsinggit, di matinlo ako, di matinlo ako. Magapabilin siya nga di matinlo, tubtub wala pa siya, mag-ayos sa iya balatian, kag kinahanglan magpuyo siya sa gwa sang kampaminto nga malayo sa iban nga mga tao. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Nagdangop ako sa imo, O Ginoo, sa tion sang kapipitan kag imo ako ginaluwas. Nagdangop ako sa imo, O Ginoo, sa tion sang kapipitan kag imo ako ginaluwas. Pulahan ang taon nga
nga iya mga sala ginapatawad, ngang iya mga paglapas ginpanas. Ula ng tao nga wala ginasumbong sa Ginoo, nga nakahimo sang malaot, nga hilway sa tanan nga paglimbong. Nagadangup ako sa imo o Ginoo, sa tion sang kapipitan kag imo ako ginaluwas. Dayawon gid kilala ko ang akon sala sa imo, wala ko gintago ang akon mga kasaypanan. Nagtapat ako sa pagtuwad sa akon mga sala sa imo, kaginpatawad mo ang akon mga paglapas. Nagadangup ako sa imo o Ginoo, sa tion sang kapipitan kag imo ako ginaluwas. Tanan kamo nga mga matarong, magkalipay kag maghinugyaw, tungod ang mga bulatan sang Ginoo. Tanan kamo nga nagatuman sa iya, magsinggit sa kalipay. Nagadangup ako sa imo o Ginoo, sa tion sang kapipitan kag imo ako ginaluwas. Nagadangup ako sa imo o Ginoo, sa tion sang kapipitan kag imo ako ginaluwas. Balasahon gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, bisan nagakaon ukon nagainom kamo, ukon anuman ang inyo ginahimo, himua ini tanan para sa himaya san Dios. Magkabuhi kamo sa bagay nga hindi kamo mangin kasablagan sa mga Hudeyo ukon sa mga Hentel ukon sa Iglesia san Dios. Sundalang bala ninyo ang ginahimo ko. Sa akon ginahimo, nagatingwa ako sa pagpalipay sang tanan, kag wala ako nagapangita sang akon kahayuan, kundi sang kaayuhan sang tanan, agod nga maluwas sila. Ilugan ninyo ako subong nga ako nagailog kay Kristo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, o Ginoo. Sadto nga panahon, may isa ka aroon nga nagpalapit kay Jesus. Nagluhod sa iya tubangan ka nagpangayo sing bulig. Siling niya, kung gusto mo, sarang mo ako maayo. Si Jesus nagbatyag sing dako nga kaluoy, nagdabot sa iya kagintandog siya. Nagsabat siya sa iya, gusto ko mag-ayo ka. Sa gilayon wala na ang iya aro kang nagtinlo ang iya panit. Ginpaandaman gid siya dayon ni Jesus kaginpalakat gilayon. Siling ni Jesus, tandai, hindi mo ini pag-isugid bisan kay sino, kundi magkadto ka sa pari kang magpatanaw ka sa iya. Magdulot ka dayon sing halad suno sa sugo ni Moises sa pagpamatuod sa tanan nga ikaw nag-ayo na. Pero naglakat ang tao kaginpanugid niyang ang pag-ayo sa iya bisan diin siya magkadto. Madamo gid ang iya ginsugiran sa bagay nga si Jesus hindi na makasulod sing dayag sa bisan diin nga banwa. Gani nagtinir siya sa bawi nga mga lugar, pero padayon gihapon ang pagkadto sa mga tao sa iya halin sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, o Kristo. Palihog magpungko. Nagapati kita nga kung may masakit kita, hindi kita makahimo kang mga regular natin nga mga ginahimo sa pang-adlaw-adlaw. Sa bagay nga kung aton usisaan kag evaluate ang sitwasyon, sa kabuuan, ang masakit, naga-isolate ka natin. Gina-isolate kita sa mga bagay-bagay, sa mga katawhan, kag sa mga tiyempo kag tinion nga we are used to do. Pero makita pagid natin nga sickness has no power over sa gugma kang Dios. Kay makita natin nga ang gugma ni Jesus nga anagin pahayag kagin pakita sa aton ebanghelyo sa kadyang adlaw heals and integrates the person. Although makita natin ang masakit, naga-isolate ka natin sa kadaman, sa aton kaugalingan, sa aton pinalangga, sa duro natin nga ginahikot sa matag adlaw-adlaw. Pero labaw pagid ang gugma ni Jesus nga nagapakita kang pag-ayad, kag pag-integrate ka natin sa aton kabuhi, kag sa mga katawhan sa aton palibot. Kagamudya ang kaundan kang aton mga barasahon sa kadya nga Domingo. Halin sa nahauna nga barasahon, mabatian natin kung ano ka-specific ang law ni Moses when it comes to sickness. Ginakabig ta na kauna, especially sa panahon ni Moises, ang aro sang bahul nga klase kang masakit. Nga kinahanglan ang tao dapat specific sa anang ginahimo. Hindi magparapit, kinahanglan may ginasinggit, kinahanglan magparayo, kinahanglan may bell sa anang aliog, o kung may dara nga bell to signal that he is unclean or she is unclean. Meaning to say that he or she should not integrate himself or herself sa iban nga tao. Tana mismo ang nagasinggit, higka ako, parayo kamo kanaken, bekat ako parte kang inyong kabuhi, palagyo kamo kanaken. Kag makita natin ang diyang specificity kang law ni Moses nga nagahambal, i-isolate ninyo ang tanan nga nagamasakit, bekat lang agad nga hindi malatnan ng iba. Kundi para sa mga tao sa panahon ni Moises, nagapati sanda nga ang tao nga naga-eksperyensya kang masakit, ilabirgid ang aro, consequence kang bahul nga sala. Sa bagay nga kung makasasala ka, hindi rin pagdugangi ang sala kay ibang tao, para ikaw mismo ang volunteer sa imong kaugalingon to signal to others nga makasasala ka sa bagay nga may aro ka. And come to think of it, no? Kung ano ka psychologically tormenting amo dyan nga klasik ang sitwasyon sa kabuhi kang tao nga nagamasakit. Bukod lang aro,
Siguro bisan sakit kang ulo, siguro bisan sakit sa panit, hindi pwede maka-integrate. Kaya bangad makita natin para kananda, ang sakit, konsekwensya kang sala. And this consequence removes us from our usual activity, removes us from our usual relationship sa ibang nga tao. Bisan ang pamilya nanda, wala rin nagakabig ka nanda nga pamilya, kundi ginakabig sanda nga extern, outcast. Tiyan ba ko, come to think of it, kung ano ka psychologically tormenting ang diyang eksperyensya kang mga tao nga nagamasakit. Bangod, hindi lang bangod nga sanda may physical nga sakit, kundi para sa amuto nga panahon ni Moises, nagapati sanda, tanandya dara kang sala. Ay para kananda, hindi man mag-amudya ang tao kung wala nagpakasala. Pero makita natin, Jesus changed this whole perspective, no, sa aton ebanghelyo sa kadya nga Domingo. Makita natin how Jesus transformed and taught the people. Bakit dapat amudya ang paglantaw natin? Kundi gintudloan sanda ni Jesus, there is nothing to fear as regards sickness nga physical. Siguro ang dapat natin kahadlukan ang internal natin nga mga sakit. And so Jesus showed to them, gintouch na ang aruon, which is a no-no sa mga Hudiyo. Para sa mga Hudiyo, once you touch a sick person, ikaw man higge ka ron. And you have to follow kang ritual cleansing. 7 adlaw nga hindi ka maka-integrate sa community, hindi ka makipagsimpon sa ibang tao, kay ikaw man, bisan wala ti mo ti masakit, kay mga nakakam in contact with ka sa mga may sakit, masakiton ka ron man, internally. Para kay Jesus, bakit amudya ang dapat natin panglantaw? Ang aton dapat panglantaw, welcoming. Ang aton daad panglantaw, embracing. Ang aton daad panglantaw, sa taho nga nagakinhanglan, kang aton presensya, kag aton nga paglantaw bilang kabahin kang aton kabuhi. Kung magpadayon kita sa paglantaw, sa kada isa ra bilang makasasala, you don't belong here. We are pure. No? Mura ka diyang simbahan natin. Duro ang mga pure and ritually puritans, no, nga makabig natin. Para kananda, hindi dapat pagtugruan kang tiyempo o kon kang space. Ang diyang klase kang mga tao because para kananda, makasasala dya. May sakit dya psychologically. Hindi dapat siya pagbatunon, kay wala dya sanda nagakasanto sa pagtudlo kang aton simbahan. But come to think of it, Jesus today is teaching us the process of welcoming even those nga makasasala, even those nga nagamasakit. Kay para kay Jesus, our presence nga nagbaton man ka na should be a loving and welcoming presence sa mga tao nga nagakinahanglan ka dyan. Kag makita natin, Jesus did not hesitate himself agud mahigkuan. Kung kita siguro nagapandiri kita, kung kita siguro duro pang aton arti. Pero si Jesus, right there and then, makita natin, wara tana ti arti-arti, kundi tana mismo nagparapit, kag nagtandeg sa diyang tao. Agad ipakita ka natin, nga wara ti may maayad, konpirmi lang natin, gina-isolate ang aton kaugalingan sa iba. Wara ti pag-ayad, kung ang aton kabuhi, ginakumpara natin they versus us. Kami na mga tao taman kang simbahan, mga pure taman, mga mayad taman. Sanda kara, bisan mga taga-simbahan na, pero tlagsa lang sanda kara nagasimba, so hindi naman sanda pag-welcome. Kunigya si Jesus, karaan kita ni Jesus, hambalan kita ni Jesus. Do not encourage that kind of thinking. Kay man, kung amura ang aton paminsaran, wara ti pag-ayad.
Ang paminsaran natin nga they versus us, kita nga mga taga-simbahan, mga pure, mga mayad, kag sanda nga bisan membro kang simbahan, kay bangad wala sanda nagasanto sa atin paglantaw kung ano dapat ang pagka-Kristiyano, hindi dapat sanda mangin parte kang atin kabuhi. But that is not the way how Jesus is teaching us today. Nami ang ginatudlo ni Pope Francis, no, to reach out to people. The moment we start to reach out is the moment we encourage healing internally and physically. Internal wounds and physical wounds are healed through our ways of reaching out. Halimbawa sa mga kabugtuan natin, na ginakabig natin, nga hindi bukat kita parehas kang paglantaw sa mga bagay-bagay. Kaisa makita natin, it's a matter of reaching out towards healing. Manan ko nga iba kaninyo scandalized, no, kang nagligad nga mga inadlaw, especially starting December, kang diyangin pagwa ni Pope Francis nga document, kang Dicastery of the Doctrine of Faith nga document, no, nga ginatitlean Fiducia Supplicans. No? Kung sa diin, ang pinakaskandalous siguro nga parte nga nabatian ninyo rigto is to welcome these persons nga may same-sex union kag mga hindi bukat legal nga union para sa atin simbahan. Hala, dayon ang mga katawhan, ang mga Katoliko naghambal, hindi dapat siya ginarangga ang simbahan and so on and so forth. Pero klaro ang ginahambal kang document. We do not bless the union, we do not bless the irregularities, but we bless the person. Kay blessing can be means of reaching out, agad tudluan lang dyan mga katawhan sa irregular union, sa hindi manami nga sitwasyon, to consider the options of taking the truth nga ginatudlo kang gospel. Hindi agad illegalize, hindi agad batunon ang irregular unions, baken. Kundi ginatudlo kang document nga in trying to reach out to them, by imparting to them blessings to the person and not to the union, we are trying to give them the chance to reconsider kang kabuhi ng dakadya. Kang kabuhi kang sala, paagto sa kabuhi kang grasya. Kay ang pulos kag kahulugan kang blessing is to lead us towards the truth nga ginapahayag kang ebanghelyo. Nga paagi daad sa pagbindisyon nga ginatugro kanan na bakat ritual nga blessing, kundi pagbindisyon agad masanagan ang adang paminsaron, kag dayon makita nanda nga ay basi ang aton pag-imaw nga dya, wala dya nagasanto sa balita kang ebanghelyo. Pero kaisa ang reaksyon natin, instead of that attitude of reaching out, we condemn. We start to isolate once again. We start to think of they versus us attitude. And we start to think na kita lang ang mayad. But Jesus, sa kadya, nagahambal, do not prevent ourselves to reach out. Because in reaching out, there is healing and integration. Bakat toleration, healing and integration sa kung ano ang intsakto kag mayad na ginapahayag kang ebanghelyo ni Kristo. Makita natin nga si Jesus nag-reach out sa tao, pero may element man kang cooperation sa diyang tao. Batian natin nga ang diyang aruon nga tao, wala lang naghulat passively sa pag-abot ni Jesus kana, kag pag-reach out ni Jesus kana. The big element, halin sa diyang tao, is his willingness to be cured. Anang willingness nga mag-ayad. Sa bagay nga gin-declare na with boldness and faith, Jesus, kung gusto mo, maayad mo ako. And that faith moved the heart of Jesus to reach out and bring about healing kag integration sa kabuhi kang diyang tao.
faith is necessary for healing. Bisan ano pa ang gusto natin kapangamuyo, bisan ano pa kaisa ang gusto natin ka-desire kaisa, ang bala natin, Ginoo, ay da ang kalibutan. Paayada, Ginoo, ang tanan nga mga masakitan. Paayada, Ginoo, ang kalibutan nga masakitan man. Ang katawhan sa kalibutan nga puno kang masakit, internally, physically, spiritually, psychologically. Pero kung kulang ang aton pagtuo, mabudlay man nga matabo ang diyang aspeto kang pag-ayad. Many of us desire to bring about healing sa aton kabuhi, sa komunidad. Pero wara, kag bukod ang aton kaugalingan, kag ang aton kabuhi, ang makatugro kang alibyo, kag healing. Si Jesus gid lang. But what is necessary for us to do? We cry out to Jesus. Jesus, kung gusto mo, maayad kami tanan. Jesus, halin sa amon pagtuo, ay da kami. Bukod lang physical nga masakit, kundi ang physical nga division nga ginadara, kang masakit naman nga espiritual. Nga sarig naman kami lang ang mayad, ngang ibata na bukod. Ay da kami sa amon paminsaron nga naga-isolate. Ay da kami sa tanan naman nga masakit. Kay mananamon ikaw lang Jesus, amon ginatuuhan, ang makadara kag makatugro ka namon, kang diyang amon ginadesire nga healing sa amon komunidad, sa amon kabuhi. And if that is our prayer, Jesus would reach out to us saying, gusto ko mag-ayad ikaw. Gusto ko nga umpisa ka diya, you are no longer a stranger. Gusto ko nga umpisa ka diya, bukod ron ikaw isolated, bukod ron ikaw rejected, kay bangod ang nag-ayad kanimo, ang imong pagtuo, kag pagparapit mo kanaken. It takes faith, courage, humility to go to Jesus and ask for the necessary healing na kinahanglan natin. Pero kaisa, because we live in our lives full of pride and ego, egoistic, we prevent ourselves sa pag-agto kay Jesus, kag sa pagsinggit, halin sa atin tagipusoon, halin sa atin pagtuo kay Jesus, nga daad aydon man kita. Sometimes, it takes time agad ma-recognize natin na kinahanglan ko gali ang pag-ayad. Kinahanglan ko gali si Jesus. Sometimes, it takes a lot of time to convince ourselves nga bukod gali ako ang makaayad kang kaugalingon ko. Bukod gali ang akin ikasarang ang makatugro kang alibyo sa tanan ko nga ginabatsyag spiritually, sa akin experience yung isolation, sa akin experience ng rejection, kundi si Jesus lamang. Matuod nga sa nahauna nga barasahon, specific ang ginapahayag kang law ni Moses to prevent us from getting in close contact with those who are non-sick persons. But then the gospel for today gives us new way of understanding it. And there is no other way but to embrace, to risk ourselves for the sake of healing. Hindi bala nga kung may wara kita ginabugno, we risk our pride and ego in order to heal the relationship. And so it takes risking in order for us to achieve healing and integration. It takes a lot of risking. Kagambal ni Jesus, warat may madura ka natin kung magrisgo kita paagto sa pag-ayad. Warat may madura ka natin kung padayon kita nga magrisgo agad magpahayag kang gugma kang Dios. Kaysa katapusan kang adlaw, our risking will be worth it. Kay man makita natin nga ang bunga na kadya, integration and being together. Kabay pa mga kabugtuan,
nga sa aton pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa kadya nga Domingo, makita natin ang pulos kang diyang proseso kang pag-reach out parehas kang ginhimo ni Jesus. Although hambal natin to reach out involves a lot of risking, but that risking is necessary agad maangkon natin ang integration kag pagpakig-uli sa sara kag sara. Without it, no healing will be achieved. No integration, no coming together will be experienced. It is only through our deep faith in Jesus that will give us also that same courage to risk, to reach out, to bring about healing, and to integrate ourselves with one another. Tama ka challenging, kag struggling, pero kung aton pamalandungan kamayad, makita natin na kung si Jesus ang kaimaw natin sa pagpanglakaton, paagto sa diyang proseso, hindi budlay, kundi mahulas. Bukod isolating, kundi integrating. Kay man-an natin, bukod lang kitang nagahimo kang proseso, kundi imaw natin si Jesus. Kabay pa nga mag-umpisa kadya ang disposisyon natin sa aton kabuhi is amukariya that I am a Christian and I am tasked to reach out like what Jesus did. Because I know that to reach out with love, I will be an image of God's love for others. So that through myself, paagi kanaken, I will be an instrument of integration sa akin kabuhi, sa mga katawhan, kag sa aton komunidad. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Atin ipahayag ang atin nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Kagin panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunog ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlong kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa langit ka nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa sining adlaw para sa mga nagamasakit, ipangamuyo naton ang mga nagaantos sang nanari-sari nga mga balatian kag ang mga nagatatap sa ila. Kabay pa nga sa ila pag-ayo, magbalik ang ila kasadya kag magpasalamat sila sa Ginoo. Ang aton isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga kami nga banwa sang Ginoo, iya himuon nga mga instrumento sa paglugpay sa mga nagaantos kag mga nagamasakit, sa paghatag sing paglaom sa nadulaan sini, kag sa paghatag sing kusog sa nagakaluya sa lawas kag espiritu. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang amon katilingban, hindi gid magsikway sang dignidad sang tao. Kabay pa nga tabangan ng mga maluya, mga may halit sa lawas, mga biktima sang kagamo kag kalamidad, mga tigulang kag mga kabataan. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga halungan sang tanan ng ila maayong lawas, labi na gid paagi sa pagtalikod sa mga bisyo kag sa pagkaon kag ilimnon nga makahalit sa lawas. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang Birhen sang Lourdes nga ginasaulog namon subong, magpadayon sa pagbuli kag sa pagyo sa mga nagadangup sa iya. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga batunon sa Ginoo ang amon mga utod nga nagakalamatay,
Dito sa paraiso sa diin wala na sing pag-antos kag pagluha. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Dios nga amon amay, ginpakilala ni Jesus nga ikaw malapit sa tanan, labi na gid sa managaantos. Hatagi kami sang kalipay kag paghidait, samtang nagapangabudlay kami para sa imo ginharian. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo. Amen. Palihog magpungko.
Palihog magtindog. Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon kag inyo sakripisyo mahamutan sang Dios, amay nga makagagahom sang tanan. Batonon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kaymiyaan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, kabay nga ining amon sakripisyo magtinlo kang magbag-o sa amon, kang maghatag man sang padya nga langit nun, sa amon nga nagatuman sa imo kabubuton diri sa duta. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw man naman sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takus kag angay gid, igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo Ginoo, santos nga Amay, kamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sang iya paghigugma sa makasasala nga tao, nagpaubos siya kag nagpakatao sa isa ka ulay. Paagi sa iya pag-antos sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon, kag paagi sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantaon sa imo himaya nga nagasiling. Hosana sa kahitaasan. Sa ngalan sang Ginoo, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Sa kahitaan. Palihog magluhod. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padalangi mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis na nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis ang akon dugo,
ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himua ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpitas siya sa paghigugma. Upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluuy man kami nga yari diri nagatambong, agod maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Birhen Eloy sang Dios. Upod kay San Jose nga Yabana. Upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Si Jesus nagtudlo sa aton sa pagtawag sa Dios nga aton Amay, gani may kaisog kita sa pagsiling.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesu-Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesus-Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait kinabilin ko sa inyo, ang akon paghidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Maghatagay kamo sing paghidait. Peace with you. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako tapos nga magsulod ka sa akon puluyan, hapang imit lang lamang isa kapulong kag magaayo ang akon kalag. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Palihog magtindog. Mga muyo kita. O Ginoo, sa tapos kami makakaon sang mahal nga kalanon nga nagikan sa langit, kabay nga maghandong kami sa gihapon, sining kalanon nga nagahatag sa amon sang matudtuod nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang aton mga sisters gali nagapadayon sa pag-appeal for help in constructing a CR for you, our church goers, and the construction is ongoing. We will continue to have a second collection every Sunday, and solicitation letters are now available. Please get your copies from the sister after Mass. Thank you. Maghalad kita kang bahanon para sa aton mahal nga Iloy. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magduko sa pagpangayo sang bendisyon sang Ginoo. O Ginoo, bendisyoni kag paliguna ang imo mga tumuluo, kabay nga magmatutom sila sa imo kag magkalipay pirmi sa imo kaayo.
Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidaig kag sa paghigugma ni Kristo tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.